Kinagabihan nga ito ng Easter Sunday at eto nga guys, kumain kami sa labas dito nga sa Lagran. Tignan nyo naman ba ang outfit ni Madam, ba't kasi nakagown? Charot. Kahit mahirap tayo guys ay kailangan natin magsuot ng gown para magmukha tayong disente. Uy. Naglaro na naman ng ganda-gandaan ang dalawang bembem nyo at ito talaga si Bambam nyo. Napakagwapo oh. Nagkaway pa nga. Siyempre hindi lang kami dalawa ni Bambam ang kakain dito kasi nga kasama namin ang family life. Nakagown nga ang madam nyo pero itong mukha niya ba't hindi pa rin nagbago? Eto nga si Bambam is sobrang seryoso sa pagpili ng order. Eto na nga guys, kumain na kami kasi nga gutom na lahat ng mga person. 8 na nga ng mga oras dito guys, kaya pagpasensyahan nyo na kung mukhang gutom talaga kami sa mga oras nito. Sakto nga lang ang in-order namin guys, walang kulang, walang sobra kasi nga kami nga lang ang kakain. Sobrang sarap nga ng mga hinahain nila guys at sobrang favorite ko nga talaga ang chop suey kaya sobrang sarap to para sa akin. Pag talaga gutom ang mga tao, deadman na lang nga at kanya-kanyang kuha na lang to at kanya-kanyang kain na talaga. Siyempre pinakain ko sila dyan nga guys kasi nga ako ang magbabayad nito. What? Siyempre dahil sabi ko nga sa inyo na ako ang magbabayad kaya hiningi ko na tong mga plastic bottle kasi nga ibibenta ni Madam. Sobrang saya nga dyan ni Madam kasi marami nga ako nakuha na plastic bottle kaya ibibenta natin to para pangbayad. Siyempre bago tayo hingi ng plastic bottle is kailangan talaga tayong makipag-close dito sa kanila. Kakausapin ko nga sila guys, kunwari close na kami. Buti na lang itong manager nila ay sobrang bait kaya binigay na nga lahat. Inoferan pa nga yan nila ako dyan guys kasi nga marami daw doon sa labas ng kusina nila. What? Sabi ko nga sa kanya is okay na tong 6 kasi nga 10 pesos ang benta ko dito. Woo! Charot lang guys at baka maniwala talaga kayo. Hiningi ko nga ito kasi nga gagamitin to ni Bambam para panglagyan ng mga pagkain ng manok. Siyempre naman, kumain nga kami dito at may magbabayad nga dito. Thank you nga pala sa sponsor namin. Thank you nga pala kay Tating sa patreat ngayong gabi. Tignan nyo naman ba tong madam nyo, walang hiya kaya binitbit ba naman ang mga galon? Siyempre pagdating sa Bambam ko is gagawin ko talaga ang lahat kahit pa magtamblingan ako. Eto na nga guys, inaabot ko na kay Bambam ko. Tinatanong ko pa nga sa kanya kung ilan pa ang gusto niya. Pero ba't mukhang galit siya kasi nga sabi niya sa akin, konti lang daw ang hiningi ko. Sabi ko nga sa kanya, gusto mo siguro ako maging basurera. Charot lang guys, pero konti lang talaga ang kailangan namin. Eto na nga guys, at pauwi na kami at itong bembem ko, nahihiya ba naman ikarga itong sobrang ulam. Sabi ko nga sa kanya, ilagay mo na dito sa loob ng bottle kasi ako na nga ang kakarga. Eto na nga guys, tignan nyo naman ang view ng Mano-Mano Lagran at sobrang ganda. Pagka kinabukasan na nga ito at eto na nga si Madam nyo, hindi na Madam at magiging labandera na for today's video. Siyempre maglalaba tayo for today's video kasi nga marami na tayong labahan. Pagpasensyahan nyo nga yung mukha ni Madam kasi nga nalugi nga ito ng 50 piso. Siyempre naglagay na ako ng tubig dyan sa washing at naglagay na nga ako ng sabon. Siyempre hindi naman kompleto ang labada kung walang sabon. Hindi nga tayo nakalaba kasi nga dahil sa Holy Week. Kasi nga sabi nila kapag Holy Week is bawal talaga gumawa ng trabaho. Kapag nga po naglalaba ako, sineseparate ko talaga yung mapuputing damit at mga decolor. Wala nga ng mga oras dito si Bambam kasi nga may pinuntahan siya. Pagdating nga talaga kay Bambam is wala talaga ako masabi kasi nga hands-on talaga yun pagdating sa mga trabaho. Siyempre mahirap lang tayo, sino ba naman tayo at para maging tamat. Siyempre pagdating talaga sa labahin ng damit is ako talaga to at hindi na ako nagpapatulong sa kanya. Siyempre asawa tayo kaya alagaan natin ang asawa natin. Uy. Huwag talaga kayo ma-issued, huwag kayo mampanira kasi nga mahal ko talaga ang Bambam ko. Siyempre pag sa relasyon namin ni Bambam is may mga bagay na talaga kaming naririnig. Pero deadma pa rin kami kasi nga buhay namin to. Kasi nga sa mundong ito, kung hindi ka magpapakatatag at hindi ka magpakatibay, is talo ka talaga. Pero siguro guys, is nasanay na ako kasi nga ginajudge ako ng tao. Pero ganun talaga ang buhay guys kasi nga lahat ng tao hindi mo pwedeng i-please.
Kung ayaw naman talaga nila sa atin guys, hayaan na lang natin at ipagdasal na lang natin sila. Basta ang importante is focus kayo sa sarili niya at wala kayong tinatapakan ng ibang tao. Balik na nga tayo dito guys. Ito na nga, nilagay ko na yung mga decolor kasi nga patapos na tayo at inuuna ko na nga itong mapuputing damit. Ganito nga ako maglaba guys at pagpasensyahan nyo na kung ganito ang itsura ko. Siyempre nga, nasa bahay ako, hindi tayo sa galaan kaya ganito ang itsura ko. Hindi ko talaga guys alam kung bakit itong paglalaba at paghuhugas ng plato is ito talaga ang favorite na gawain ko. Ba't kasi yung iba is napapagod pero ako mas napapagod kung konti lang ang nilalaban ko. Siguro nga dahil nasanay ako maraming labahan kasi nga si Madam dati is labandera talaga. Oo guys, tama nga ang narinig nyo, labandera nga dati talaga si Madam para lang makapagtapos ng pag-aaral. Doon nga ako naglalaba sa mga kapitbahay ko, syempre binabayaran nga rin ako. Syempre naman talaga guys, nung college is full scholar talaga ako. Kaso nga lang pagka fourth year ko, dumating talaga itong pandemic kaya may binayaran talaga ako. Buti na lang itong ate Sandra ko is very supportive kaya nga napag-aral niya talaga ako. Syempre hindi din tayo aasa kasi that time noon is nandun talaga ang best friend ko si Geraldine na tinutulungan ako. Isa nga po si Geraldine, si Pongpong, ang pamilya niya ang tumulong sa akin. Doon talaga ako naglabandera sa kanila para nga may pang-araw-araw baon ako. Pero sobrang swerte ko sa kaibigan kong si Geraldine kasi nga pagpapasok kami sa eskwelahan is libre talaga ang pamasahe ko. Namimiss at nagpapasalamat nga pala ako sa nanay ni Jepoy kasi nga siya yung isang tao na talagang sumusuporta sa akin at naniniwala sa kakayahan ko. Magbalik na nga dito tayo guys sa pinagagawa ko at eto na nga napasobra na talaga ang istorya ko. Eto na nga yung mga labahan ko guys at sobrang dami ba naman ito. Gabi na nga ito guys at sabi nga ni Bambam eto magluluto daw siya ng chicken feet. Nililinisan niya na pala yung chicken feet at tinatanggal niya na pala ang kuko nito. Naghiwa na rin pala siya dyan ng sibuyas at bawang kasi nga kailangan ito. Sobrang sarap din talaga to magluto ang Bambam ko kaya na-inlove ako. Eto nga guys, ginisa niya na ang bawang at sibuyas at nilagay niya na nga ang chicken feet. Pag rich kid nga talaga kayo is hindi kayo kumakain ng chicken feet. Charot lang guys, hindi ko nilalahat. Ganito nga pala maggisa si Bambam ng chicken feet para nga kuwang-kuwa ang lasa nito. Ginisa ko na pala dyan ang chicken feet at nilagyan ko ng kaunting tubig. Dyan nga po nilalagay ni Bambam yung chicken feet para chingga. Eto nga si Bambam sa tabi ko at sabi niya, try niya nga mag voice over. Sabi ko nga sa kanya, push mo yan. Hindi niya nga alam kung anong sasabihin niya guys kasi nga sabi ko nga talaga sa kanya is mahirap talaga mag voice over. Eto na nga guys, naglagay na siya ng magic dyan at naglagay na nga siya ng Sprite. Dito niya nga niluto sa pressure cooker para nga ito mas madaling lumambot at para madali lang siya kainin. Eto nga nag-add pa siya ng konting sili dyan kasi nga para may anghang-anghang. Tapos na nga magluto si Bambam at kakain na tayo guys. Eto nga si Madam nyo biglang inatake ng ubo kaya nagnebyo na siya. So hanggang dito na lang guys, paalam. Magandang gabi po sa inyong lahat.